Isang undead city na kinukubkob, mga sundalo at pulis na walang awang pinapuputukan ang mga kawan ng zombie na tumakas mula sa mga nahawaang kalye, sinusubukang makatakas at makahawa pa ng ibang mga lungsod. Ito ang nangyayari kapag nilalabanan ng katawan mo ang cancer. Mas kapanapanabik pa kaysa sa anumang pelikula. Paano nagaganap ang labanang ito para mabuhay? Una, ang elimination phase. Nagsisimula ang lahat sa isang sirang cell. Hindi na nito kayang ayusin ang sarili nitong genetic code. Hindi na nito kayang patayin ang sarili at nagsisimula na itong dumami ng mabilis sa puntong ito. Hindi maganda ang sitwasyon, pero hindi rin naman masama. Hindi pa delikado ang cell na ito, pero kung walang mangyayari, magiging delikado ito. Sa loob ng ilang linggo, ang sirang cell ay patuloy na gumagawa ng mga kopya ng sarili nito. Isang cell ay nagiging dose-dosena, daan-daan, libo-libo. Dahil sira ang original, ang mga kopya nito ay lalo pang nasisira at nagmumutate. Nagiging iba't ibang genetic lineage ang mga ito, mga planong nagtutulungan at naglalabanan. Ang ilan ay nagmutate sa paraang nagpapahina sa kanila kumpara sa iba. Walang binabago ang mga mutation, pero may iilan na nagiging mas malakas at mas magaling mabuhay. Sama-sama. Bumubuo na sila ngayon ng isang napakaliit na tumor, hindi pa cancer, pero malapit na. Ang tumutubong tumor ay nangangailangan ng maraming resources. Kung hindi makakakuha ng pagkain at oxygen ang mga cell, mamamatay sila. At kusang malulutas ang problema. Sa kasamaang palad, may ilang sirang cell na nagkakaroon ng bagong mutation na nagliligtas sa kanila. Ang kayahang mag-utos ng pagtubo ng mga bagong blood vessel. Kaya naman, nagbibigay ang iyong katawan ng supply na kailangan nila para mabuhay. Pero habang patuloy na lumalaki ang tumor, nagsisimula na itong magdulot ng pinsala. Dahil dito, ang mga malulusog na cell ay nagsisimulang magutom at mamatay na nakakatawag ng pansin. Sa isang banda, ang maliit na tumor na ito ay parang isang rebelding bayan. Isipin nyo na isang grupo ng mga rebelde sa Brooklyn ang nagpasya na hindi na sila bahagi ng New York at nagsimula ng bagong pamayanan na tinatawag na Tumor Town na sumasakop din sa parehong lugar. Gustong lumago ng bagong lungsod kaya umorder ito ng toneladang steel beams, semento at drywall. Ang mga bagong gusali ay walang sinusunod na lohika, pangitang plano at delikadong tabingi. Itinayo ang mga ito sa gitna mismo ng mga kalsada, sa ibabaw ng mga palaruan at sa mga kasalukuyang infrastruktura. Ang lumang kapitbahayan ay ginigiba o pinapatungan para magkaroon ng espasyo para sa mga bagong bagay. Marami sa mga dating residente ang natrap sa gitna nito at nagsisimulang magutom. Nagpapatuloy ito ng ilang panahon hanggang sa ang amoy ng kamatayan ay tuluyan na makatawag ng pansin. Dumarating ang mga building inspector at pulis. Sa iyong katawan, naakit sila ng baho ng mga patay na cell. Na-activate ang iyong immune system, ang mga unang rumesponde. Sinasalakay ng mga immune cell ang tumor, mga macrophage at natural killer cell. Ang mga puwersa ng pulis ay agad na kumikilos, pinapatay at kinakain ang mga tumor cell. Naglalabas sila ng mga chemical signal na nagpapaalam sa buong immune system na mayroong cancer na kailangang puksain. Mga dendritic cell, ang mga intelligence officer ng iyong immune system. Nangongolekta sila ng mga sample ng patay na tumor cell at sinisimulang activate ang iyong mga heavy weapon, mga helper at killer T-cell. Ipinaliwanag namin ang mga specialized super weapon na ito sa isa pang video. Pero ang kailangan mo lang talagang malaman ay mayroon silang library na naglilista ng bawat masamang bagay na maaring pumasok sa iyong katawan. Bawat cancer ay natatangi. May mga genetic corruption silang hindi may tatago at alam ng iyong mga T-cell kung ano ang hahanapin. Sila ang pinakamabagsik na cancer killer na mayroon ka. Pagdating nila, lumaki na ang tumor sa daan-daang libong mga cell, pero magbabago na ito. Hinaharangan ng mga T-cell ang pagtubo ng mga bagong blood vessel na nagpapagutom sa libu-libong tumor cell at nagpapatigil sa kanilang paglaki. Isipin nyo na pinapatay ng mga building inspector ang kuryente at tubig at naglalagay ng mga roadblock para kanselahin ang lahat. Kaya wala ng pagkain o materyales na ma-i-deliver. Dahil walang paraan para makapagtago sa nagaganap na massacre, bumabagsak ang tumor habang daan-daang libong tumor cell ang minamassacre. Ang kanilang mga bangkay ay nililinis at kinakain ng mga macrophage na pagkatapos ay mag-uutos sa malusog na tissue na mag-regenerate. Dinurog ng iyong katawan ang illegal na tumor town. Nang walang awa, hindi mo malalaman ang tungkol sa laban na ito o kung ilang beses na itong nangyari sa loob ng iyong katawan.
Maliban na lang sa kasong ito, may hindi nangyari ayon sa plano. Pangalawa, ang equilibrium phase. Sa kasamaang palad, sinisira ng natural selection ang iyong tagumpay. Sa pagsisikap nitong wasakin ang tumor, aksidenteng napipili ng iyong immune system ang pinakamalalakas na tumor cell. Tandaan, ang tumor ay binubuo ng iba't ibang lineage na patuloy na lumalaki at nagmumutate. Karamihan sa mga ito ay napupuksa, ngunit may ilan na mas matibay. Isang cell ang nakaligtas. Nagmula ito sa pinakamalakas na lineage at mas magaling lang itong makaligtas sa massacre kaysa sa iba. Nagpasya itong ulitin ang lahat, pero mas magaling. Sa pagkakataong ito, ang tumor cell na ito ay mas malakas kaysa sa libu-libong napatay. Marahil mas magaling itong magtago o lumaban, marahil mas mabilis itong lumaki o mas magaling sa paggamit ng resources ng lungsod. Marahil kaya nitong mabuhay kahit kaunti lang ang oxygen, at kaya nagsisimula na naman ang lahat. Para bang natuto na ng leksyon ang mga nakaligtas na rebelde na nagsimula ng Tumor Town. Ngayon, mas alam na nila ang batas at kung paano ito labagin. Kung anong mga permit ang makakatulong sa kanila at kung paano iwasan ang pulis. At kaya ang nakaligtas na tumor cell ay gumagawa ng libu-libong kopya na nagmumutate at bumubuo ng mga bagong lineage hanggang sa muli. Isang tumor ang tumubo na binubuo ng mas matitibay na cell. Pero walang pakialam ang immune system. At sa pagkakataong ito, may karanasan na ito sa halip na magsimula sa mga pulis, mga SWAT team ang direktang sumusugod para gibain ang Tumor Town. Pinapatay ang mga naninirahan dito ng walang awa. Pero sa muli, hindi nila nakuha ang lahat. Isa sa kanila ang nakaligtas, isang mas malakas na tumor cell mula sa mas malakas ng lineage. Sa pagkakataong ito, kumuha ito ng murang suit at pinag-aralan ang building code. Nagpapanggap na abogado para simulan muli ang Tumor Town. Naulit ang labanang ito ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon, mas natututo ang mga rebelde kung paano iwasan ang batas. Sa anumang punto na maubos ng immune system ang mga tumor cell, tapos na ang kwento. Pero sa kasong ito, hindi nangyari iyon. Sa wakas, isang tumor cell ang nagbago sa paraang ginagawa itong tunay na delikadong cancer. Ang uri na nakamamatay ng tao. Ang mga immune cell ay may off switch na nagde-deactivate sa kanila bago sila makaatake, na sa prinsipyo ay magandang ideya. Lubang mapanganib ang immune system, at sa maraming kaso, kailangan itong patigilin tulad sa paligid ng iyong central nervous system. Pero maaaring samantalahin ang off switch na ito. Ang mutated na tumor cell ay nakahanap ng paraan para i-off ang immune system sa pamamagitan ng pag-target sa mga inhibitor receptor sa mga anti-cancer cell. Pinipigilan ng mga inhibitor receptor ang mga immune cell sa pagpatay. Ang cell na ito ngayon ang makapangyarihang tagapagtatag ng isang bagong lineage ng mga cancer cell at maramihang gumagawa ng libu-libong bagong kopya na muling nagbabago at nagmumutate. Ang patuloy na pagtatayo ay nagre-resulta sa isa na namang Tumor Town. 3. Ang escape phase. Ang mga bagong cancer cell ay naging immune na sa immune system. At iba na ang lahat. Sa pagkakataong ito, muling itinayo ang Tumor Town, mas pangit at mas kaiba pa kaysa dati. Pero ngayon, ang Cancer City Council ay namimiki ng lahat ng uri ng permit habang dumarating ang mga building inspector para ipatigil ang konstruksyon. Nalilito sila, humihinto. Nagpapagalagala na lang sila, hindi makapag-utos na wasakin ang mga kumakalat na gusali. Sinusubukan ng mga pulis na pasukin ang illegal na lungsod para arestuhin ang mga tagapagtayo at patayin ang mga naninirahan. Pero, sa pagkakataong ito, nagtayo ang Tumor Town ng sarili nitong mga roadblock na pumipigil sa pagpasok ng batas. Walang magawang nakatayo ang mga nalilitong opisyal habang dahan-dahang nilalamon ng Tumor Town ang dating Brooklyn at parami ng parami ang mga sibilyang namamatay, mga T-cell. Dumarating ang mga SWAT team para tapusin ang kalokohang ito, pero lalo pang lumalala ang mga bagay. Ang mga bagong lineage ng mga opisyal ng Tumor Town ay nagsimulang mameke ng mga dokumento ng korte na nag-utos sa mga pulis na barilin ang mga SWAT team. Ang ginagawa ng mga cancer cells sa puntong ito ay aktibong pinapatay ang mga panlaban ng immune system sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga maling signal. Ang malignant na tumor ngayon ay hindi na basta-basta at nagsimula ng lumikha ng cancer microenvironment, isang uri ng hangganan na mahirap tawirin. Lahat ng daanan para sa pag-atake ay naisara na at ang resulta ay hindi makontrol na paglaki. Ito ay mga mapanganib na tumor cell na malakas at kayang lumaban. Itulak pabalik ang iyong immune system at lalo pang lumawak.
Kung mas marami pang mutation ang mangyari, magsisimulang mag-explore ang ilang cancer cells sa mundo at lalawak sa ibang mga tissue para magtayo ng mga bagong bayan. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakasama ng cancer. Sinasakop nito ang espasyo at nagnanakaw ng napakaraming sustansya, kaya ang iyong tunay na mga cell ay wala ng lugar para gumana. Kung magpapatuloy ito ng matagal, titigil sa paggana ang mga organ. Pero ang taktikang ito ay isang dead end. Habang nagiging mas matagumpay ang cancer, mas malaki ang pinsalang idinudulot nito sa mundo nito. Kapag namatay ang katawan, mamamatay din ang cancer. Ito ay tunay na isang laro na walang nananalo. Maliban na lang kung ang sangkatauhan ang nagpaplanong manalo sa larong ito. Sa mismong sandaling ito, daan-daang libong siyentipiko ang gumagawa ng mga bago at mas mahusay na paraan para wasakin ang cancer at sunugin na ng tuyan ang mga tartaon. Sa mga nakalipas na taon, malaki na ang progreso ng immunotherapy. Ito ay isang medyo bagong therapy kung saan ang iyong sariling mga immune cell ay binabago para patayin ang cancer ng mas mahusay kaysa sa kayang gawin ng anumang gamot. Para kang nagbibigay sa iyong mga building inspector ng mga machine gun at flamethrower, pero yan ay kwento para sa ibang panahon. Sa ngayon, ang cancer ay isang battleground. Pero kung pagkakatiwalaan ang talino ng tao, balang araw, marahil sa hindi malayong hinaharap, pupuksayin natin ito ng tuluyan.